Dahil nalapit naman ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week, kikilalanin natin ang ilang mga taong may mga persons, ang kilalang mga persons with disabilities at syempre ang mga taong tumutulong sa kanila. Kaya ngayong umaga mga kasama natin, si Mr. Al Fernandez, ang isang prosthesis user. Si Dr. Josephine Robredo Bundok, ang in-country director ng Philippines Walking Free Clinic at consultant ng UP-PGH Department of Rehabilitation of Medicine at si Executive Director Biaga ng National Council of Disability Affairs. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Siguro po simulan po natin, alam naman po natin na ang inyong purpose ay tumulong din po sa mga kapwa PWDs po. Ano po ba yung nagtutulak sa inyo para talagang tumulong nga sa at mag-reach out sa mga ito, sa itong sector na to specifically? Siguro sa akin po kasi nangyari po sa akin to, nakita ko ang hirap ng damdamin namin, no, lalo na yung kagaya ko. Kaya ipinapakita ko rin sa kanila na huwag sila mawala ng pag-asa. Kaya kahit paano, yung sa akin na magagawa na ipakita sa kanila, ginagawa ko. No? In our case naman, we felt na as a family, no, our family, we have persons with disabilities in the family. And we felt that this blessing, we should turn it into an opportunity that we can also help other persons with disabilities to become empowered and become independent also. Director? Siguro nakikita nyo, isa akong may kapansanan, kaya from my childhood as a child, naranasan ko yung discrimination, naranasan ko yung mga limited opportunities, naranasan ko din yung ma-exclude sa school and community. Kaya ngayon, parang gusto ko, ayoko nang madanasan ng mga kabataang may kapansanan yung mga dinanas namin noon, that we have to try hard para lang makuha para lang maabot yung aming mga pangarap. So, but I can say that all my life I've been working for the benefit to help persons with disabilities. And now that I am in the government, I have to do more to help them and link them to services like what the PSPO is providing and other non-government and government agencies, that we have to link all persons with disabilities who need help. Yes. Ito po ma'am, nabanggit niyo nga po yun. Pero gusto ko naman po sigurong matanong, ano po ba yung mga klase ng tulong na ipinapaabot po ninyo sa mga persons with, yung mga PWDs nga po natin dito sa bansa? Kami, on our part ng National Council on Disability Affairs, una gusto namin na ma-develop yung full potentials ng persons with disabilities. Kaya pag lumapit sila sa amin, we have to assess anong tulong ang kailangan nila. If they need training and employment, we refer them to training institutions like NDRC, TESDA, and what is available in the community. And then we also help them to have jobs. We help them to have rehabilitation services, because we are networking with different service providers, and National Council on Disability Affairs as a government agency, focal point is not really implementing those services, but we coordinate with all service providers to accommodate persons with disabilities from the barangay to the national level. Doc, on your part being a doctor nga po, how do you do this to help out and reach out nga po? Basically, my specialty is rehabilitation medicine. And this specialty focuses on returning of function to all persons who, after stroke, after amputation, children with disabilities. But more focused, our program is towards mobility return. So we provide crutches, canes, wheelchairs, and prosthesis also. Basically, kung iisipin mo, if you have a person with disability who has no mobility, even the person or caregiver, hindi rin makapagtrabaho. So you actually have two persons who sort of become a burden in terms of contributing to the family. So if you give them mobility devices, this person with disability will now become independent, and the able-bodied will now be able to become productive again. Ito po, Doc, si Sir Al nga po ay isa sa mga recipients ng mga prosthesis na leg. Sir, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung experience at kung ano po siguro yung nangyari sa inyong leg? Ako po naman kasi, nagkaroon, Yes, sige. ako po yung, nangyari ko kasi ito, yung nagkaroon ako ng
matangis daw o skin ulcer sa talampakan ng 2004 po na infection po siya. Tapos nung pinutol na ang sabi sa ng doktor is makakalakad, makakatakbo ko pag pinutol. Hindi lang sa paa, daliri sa paa putulin. Ang ano po ng ano ko, hindi ako nagkaroon ng artificial na paa. Naranasan ko yung hirap na magawa ko yung ginagawa ko nung araw. Nung nakilala ko po ang Physician for Peace o yung foundation na tumulong mabigyan ng artificial na paa, kinausap ko rin po sila dahil sa paikot-ikot ko kasi mahilig ako na nagkaroon ako ng paa na nagsubok ako maglakad-lakad, syempre bago pa lang. Nakikita ko maraming putol na paa ako nadadaanan, tapos kinausap ko po sila kung pwede akong makatulong sa katulad ko na mabigyan ng artificial pa yung mga tao rin para makalakad. Pumayag naman po sila. Kaya ganun pong first time na nangyari, parang ginawa ko ng ano sa buhay ko na tumulong sa makita ko ng mga putol na pa at dalhin po sa kanila. Yes. Tapos I understand, sumasali pa daw po kayo sa mga fun run, tsaka umakit pa daw kayo ng mga bundok ngayong nagagamit nyo nga po itong prosthesis na leg po ninyo? Opo, kaya ko po ginagawa rin yun para ipakita rin sa katulad ko kasi ako naman kasi hindi naman ako inborn na putol ang paa. Ipinakita ko rin para mabigyan sila ng pag-asa. Yes. Kasi karamihan mo siya na putulan na para katulad ko, nawawalan ng pag-asa. Nadidepress o gusto na mag-suicide o ano sa buhay nila. Kaya yun ang ginagawa ko na ipakita sa kanila kahit na nasasaktan na yung putol na pa ako sa palto sa ano, itinatapos ko pa rin ang ginagawa ko o ano, ginagawa kong event. Kagaya nga ito, muli nga sira na yung, ito kayo, bagong nga ito ngayon eh. Opo. Nag-request ako kay Doktora, 3 kilometers lang yung tinakbo ko sa AFP, the last halos 31 minutes ko tinapos, itinatapos ko lang ng 17 to 15 minutes lang yun. Oo. Kaya hindi ako nakapwesta, siguro nasa huliwan na ako yung mga pang kalagitnaan ako yun. Kaya ibirado ko lang. Ayun, syempre ngayon naman nalaman natin ang inyong mga advocacy at syempre napakabuting mga gawain para nga po sa mga PWDs. Alam nga po natin na isa-celebrate po ninyo ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week on July 17 to 23. Ano po ba yung mga programang nakapaloob dito sa week na to? At syempre baka gusto niyo rin po silang anyayahan na to take part in this activity. So bigyan lang natin ang konting background. Ang National Disability Prevention Week ay pinangungunahan ng NCDA na in coordination with government agencies, non-government agencies, and disabled people organizations. At ngayong taon po, ang pagdiriwang ay pinangungunahan ng Department of Justice ni Secretary Laila de Lima. At mag-o-open po kami sa July 17 ng For Justice, which will be led by DOJ. At dito magkakaroon po tayo ng sensitivity training for mga public prosecutors kung saan ay gusto nating ipaunawa kung ano ba yung mga pangangailangan ng person with disabilities para naman sila ay mabigyan ng legal services at sila ay makakuha ng hustisya kung sila ay inaapi. At magkakaroon din tayo ng mga forum on 10 goals of disability inclusive development to make the right real for persons with disabilities. Dahil ngayon, pinagdiriwang ino-observe na naman natin ng isang dekada ng Asia Pacific and disabled person make the right real from 2013 to 2022. At magkakaroon din tayo ng sa closing ceremony, inaanyayahan po natin ng lahat ang mga volunteer group, mga government agencies na tayo ay mag-ipon-ipon sa SM Mall of Asia para sa isang mega disability sensitivity campaign. Natin dito at ang mga personalidad na ang mga person with disability advocates na magsasalita po sila at sasabihin nila paano namin gusto nyo kaming tratuhin para tayo ay maging pantay-pantay at paano kami makakasama sa serbisyo na ipinamamahagi ng gobyerno ang sang-ayon sa kanilang mandato. At ila-launch din natin uli yung
2016 Disability Inclusive Election kung saan ay nilalayo natin na for the next 3 years gawin nating accessible ang lahat ng polling places para next election ay makaparticipate ang mga person with disability sa pagpili ng bagong Pangulo at lahat ng mamumuno sa kanilang mga komunidad. At gusto namin talaga na hindi lamang person with disability ay mag-ipon-ipon doon, kundi lahat ng mga tao na sumusuporta at lahat ng tao na gusto pa nilang malaman kung paano nila gagawing ang ating lipunan ay kaaya at magiging ligtas tayo at panatag. Kahit ang mga may kapansanan, mga magulang na may kapansanan, ay maging makabuo tayo ng isang inclusive and caring community for persons with disabilities. Doc, may short message din po kayo sa ating mga mananaga. Napakaganda itong ating celebration ngayon dahil for the first time, ang PhilHealth ay magbibigay ng benefit package sa pagbayad sa prosthesis katulad kay Al para sa mga persons with disabilities. So, isa po dun sa sinabi ni Executive Director Carmen, sa July 19 naman po, from 10 to 2, sa DBM Hall ng Malacanang, magsasalita po ang PhilHealth para po magkaroon ng idea, orientation, and matutunan ng mga PWDs yung proseso kung paano maka-avail itong package na to. Sir Al, baka meron kayong mensahe para siguro ma-uplift din yung mga kapwa ninyo PWDs na siguro nawawalan nga po ng pag-asa or kung ano man yan. Sa mga katulad doon na hindi naman pinanganak na may kapansanan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi ang habang tayo nabubuhay, gawin nyo ang inyong magagawa upang mabuhay at makatulong sa inyong mga pamilya. Alright. Thank you so much, Dr. Josephine Robredo Bundok, Executive Director Carmen Zubiaga, and Mr. Al Fernandez.